Ayun, napaka-crispy nga naman at basa yung palaman nito sa loob. Mga ga, samahan niyo ko ngayon gawa tayo ng sibuyas supya na tig 3 pesos lang yung isa nito. Kaya tara na, umpisahan na natin. Ay, dito na nga unahin natin gawin yung ating pabalat ng ating hopya. Gagamit tayo dito ng first class flour. Pwedeng gagamit dito ng all-purpose flour. Lagyan ng baking powder at haluin. Lagyan ng asukal, asin at mantika. Lagyan ng tubig at tunawin muna yung mga dry ingredients bago basain yung harina. Masahe lang ito ng mabuti hanggang mabasa natin yung ating harina at pagkatapos ay i-transfer natin ito sa ating misa. Dahil dito natin ito masahe ng mano-mano, hindi natin dito kailangan ng machine at hindi din natin dito kailangan ng makinis na dough. Ang gagawin ko lang dito sa ating dough ay ihampas-hampas ko lang dito sa ating misa ng mga 10 minutos. At sa loob ng 10 minutes sa pagmasa ko dito ay okay na yung ating dough at takpan lang muna natin ito ay palambutin muna natin yung ating pabalat. Gawa muna tayo ng ating inner dough. Ito yung ilalagay natin or ipahid natin mamaya dito sa ating pabalat. Gagamit tayo dito ng third class flour at mantika at haluin lang natin yan hanggang mag-well combine yung dalawang ingredients natin. At ito lang yung consistency ng ating inner dough. At pagkalipas sa mga 35 minutos ay malambot na yung ating pabalat ay pwede na po natin itong laparin. Kailangan talaga na palambutin muna natin yung ating dough. I-rest muna natin yan bago natin yan palaparin para madali lang palaparin na ito'y hindi na siya uurot. Na yung hindi na babalik yung ating dough. At magpahid lang tayo dito ng kunti lang na mantika para din pang tanggal lagkit pag tayo'y nagpalapan para madali lang po nating palaparin. At yung ating mantika na ito ay nakapagdagdag ito lutong ng ating hopya. At nang ito'y manipis na yung ating pabalat, ay ipahid or ilagay natin dito yung ating ginawang inner dough or yung ating sikundo. Kailangan manipis yung ating pagpalapa dito para makakuha tayo ng maraming layers. At i-roll lang yan natin ng mahigpit para wala ding butas-butas yung ating pabalat. At para mas lalo tayong makakuha dito ng maraming layers sa ating pabalat, kailangan po pag nag-roll tayo, yung gagawin natin sa ating pabalat ay hilahin at tulak po natin yan para maging manipis palalo yung ating dough. At kunting hila lang mga palangga ha, baka mapunit din yung ating dough. Hindi ako mabilis kumilos, hindi rin mabagal, ay nasa katamtaman lang ako. Nakikita ninyo yung video natin, masyado lang mabilis kasi naka-fast forward lang yung ating video para hindi humaba yung ating video. Magpahid lang tayo dito ng mantika kasi i-rest muna natin ito, hindi pa natin ito pwedeng putulin kasi matigas pa yung ating pabalat. I-rest muna natin ito ng mga 50 to 60 minutes bago natin putulin. Ayan, pagkalipas ng 50 minutos ay pwede na nating putulin yung ating pabalat. Malambot na. At pinutol ko lang ito sa 13 grams lang. Mga ga, 13 grams lang yung putol ko dito. Maliit lang kasi tag 3 pesos lang naman yung pintahan ko dito. Yung tag 5 piso namin is 20 grams po yung aming putol. At pagkatapos putulin ay i-rest natin ito ulit ng mga 30 minutes bago natin lagyan ng palaman. So dito gawa muna tayo ng ating palaman. Dito sa ating palaman gagamit tayo ng third class flour. Lagyan ng light brown sugar at powdered milk. And din haluin natin yan ng mabuti. At kung gusto nyo naman na flavor obe yung gagawin ninyo ay huwag na kayong maglagay dito ng sibuyas dahon. Kundi ang ilagay ninyo ay obe flavor. Itong ating palaman ngayon ay sibuyas dahon yung ating flavor. Ang inyong sibuyas dahon pwedeng lutuin at pwedeng hindi na. Pero mas bet ko mga ga na hindi na lutuin yung ating sibuyas dahon. Na yung idiretso ko na lang ihalo dito sa mixture. Maglagay ng mantika at yung asin ay tunawin muna sa tubig bago ihalo dito sa ating mixture. At haluin lang talaga ng mabuti hanggang sa mag-well combine yung mga ingredients natin na mabasa yung harina na hanggang magkaroon tayo dito na parang dough. At kung masyadong dry ang inyong mixture mga ga ay pwede kayong magdagdag dito ng kaunti lang talaga na tubig. Tansyahin lang ninyo kasi hindi naman tayo magkapareho ng brand ng harina na ginagamit natin. Basta yung consistency ng ating palaman kailangan hindi masyadong matigas at hindi din masyadong malambot. Ito lang yung consistency ng ating palaman mga ga. At dito nga malambot na yung ating pabalat, pwede na natin itong lagyan ng palaman. Sa paglagay natin dito ng palaman, kailangan ay tibangin din natin yung ating palaman.
Para manipis lang talaga yung ating pabalat na marami or makapal yung ating palaman, kailangan yung ating palaman dito ay nasa 13 to 16 grams. Pero yung ating pabalat na ito is 13 grams lang. Kung baga lamang ng mga ilang gramo yung ating palaman para maging manipis lang yung ating pabalat. At nang sa ganun ay masarap talaga yung ating hopya kasi marami pong palaman. At para maiwasan natin yung butas ng ating pabalat pag tayo ay nagbalot na dito, ay kailangan yung ating pag-flatten dito mga ga, yung bandang gilid lang ho yung ating i-diin. Huwag lang nating i-diin doon sa pinagputulan natin. Kasi may tendency na mabutas yung ating pabalat. At para hindi masyadong bilog na bilog yung ating hopya, ay palaparin natin ito ng kaunti. At kailangan ay mainit na yung oven bago natin ito isalang at pwede na natin itong isalang agad. At magbanya lang ako dito ng itlog. Nilagyan ko ito ng kunti lang talaga na food color na egg yellow. At lagyan ng sesame seeds at ito'y optional lang naman. Kailangan mataas ang init ng ating oven dito para maganda yung alsa, magandang talbo ng ating hopya at nang sa ganun ay mananatiling moist yung loob ng palaman natin. Short time baking lang yung kailangan natin dito para ay basa talagang palaman natin sa loob. At kailangan ay mataas na talagang init ng ating oven. At dito nga mga palangga sa ginawa nating palaman ay may natira tayong kaunti lang naman na palaman. Hindi naubos yung ating palaman. Hindi na natin na ipakita kasi nakalimutan na. At tag 3 pesos lang yung bintahan ko dito. Kayo mga depende na ho yan sa inyo. Kayo ay mag-costing lang. Kasi maliit lang naman ito. 13 grams lang naman yung ating pabalat. At hanggang dito lang yung ating video. Maraming salamat at bye-bye.